Sa chapter na ito ay atin ang aalamin kung saan nga ba napadpad ang ating mga bida at kung ano nga ba ang dahilan kung bakit nga ba sila dinakip nitong mga tao. Kaya atin ang tatalakayin ang chapter 128 to 129 ng Fairy Tail 100 Years Quest. Mula nga sa guild ng Gagarak ay nagmamakaawa nga itong si Iwashita sa ating mga bida dahil sinusunod niya nga lamang daw ang mga utos ng Gold Owl. Sa patuloy ng mga tanong ni Natsu tungkol sa kanyang mga kasama ay pinahayag ni Iwashita kung saan nga nila mapupuntahan ang Gold Owl Guild. Nang tumakbo na sana si Natsu ay hindi naman ginusto ni Minerva na maging ganun na lang kadali ang pagtanggap ni Natsu nang magpatawad sa kanyang mga nakalaban. Kaya naman mas tinakot pa nga ni Minerva itong Minero upang magsalita kung ano pa nga ba ang mga nalalaman nito tungkol sa Gold Owl Guild. Pati na rin sila Sting at Rogue ay hindi nga nila hahayaan ang mga ginawa ng kalaban. Habang minabuti naman sana ni Yukino ang sitwasyon ay hindi na nga napapigil sila Minerva, Sting at Rogue na bugbugin ang mga Minero sa loob ng guild nito. Nang matapos nga nilang matalo ang mga Minero ay masaya nga silang lahat nang may impormasyon na nga silang nakuha tungkol sa Gold Owl. Subalit payag naman ni Natsu na parang nakikita niya nga raw sa mga Sabertooth ang kanyang mga kasama na tulad na lang ni Minerva na parang nga raw si Ersa. Si Yukino naman parang si Lucy at ang dalawang pusa ay tulad raw nila Windy at Carla at si Rogue naman ay parang si Grey. At nang si Sting naman sana ay hindi raw ito katulad kay Natsu, kundi parang si Happy nga raw ito. At sa patuloy ng kulitan ni Natsu sa mga Sabertooth ay bumalik naman uli ang kanilang pagkakabahala sa mga nawawalang kasama ng ating bida. Ika pa ni Natsu na ililigtas niya nga raw ang kanyang mga kasama, ngunit huwag nga raw mamalitin ang mga kakayahan din nito. Sumang-ayon naman sila Sting at Rogue sa payag ni Natsu na katulad nga nila Ersa at Jilal ay siguradong makakaya nga raw nito ang kanilang mga kalaban. At buti na nga lang din ay magkasama nga raw sila Windy at Grey. Pero nababahala naman si Lictor kina Happy at Lucy. Habang iba naman ang inaalala ni Sting kapag nadakip nga raw si Lucy, ay bigla namang tumakbo si Natsu upang iligtas nga raw ang kanyang dalawang kasama. At ayun nga ay pinasabay na nga rin ni Natsu sila Yukino at Sting sa kanya. Si Minerva naman ay hahanapin niya nga sila Ersa at Jilal. Habang sila Rogue at ang dalawang pusa ay magkasama naman silang ililigtas sila Carla, Grey at Windy. Mula naman itong kubo sa isang Delta Forest ay masaya ngang idinikit nito matanda ang larawan nila Ersa at Jilal habang nasa hindi magandang sitwasyon nga ang ating mga bida. Dahil hindi nga rin sila makalabas kahit gamit ang kanilang mga mahika. Habang nagtataka ang ating mga bida sa mahika nitong matanda ay tumugod naman ito na gagamitin nga raw ang mga kapangyarihan ng ating mga bida bilang isang raw alchemic material. Sa pagpapatuloy namang pagtatakbo nila Natsu, Yukino at Sting ay habang naiinis nga itong si Natsu ay iba-iba naman ang kanyang imahinasyon kung ano nga ba ang gagawin nito kay Lucy at galit na galit nga siya sa mga oras na iyon. Mula nga nitong kuweba ay nakakulong at nakagapos naman sila Lucy at Happy habang kumakain lang naman itong matandang babae. Tanong naman bigla ni Lucy kung bakit nga ba sila dinakip nitong matanda. Tugon naman itong nakakatakot na mukha ng matanda na gusto nga raw ng Gold Owl ng mga Fairy Tail Wizards. At mula nga nitong Alchemy Guild ng Gold Owl ay patagong pumapasok nga sila Rogue at ang dalawang Exceed sa mismong lugar. Para naman makapasok nga ng mas madali ay gumamit nga si Sting ng kanyang shadow na mahika at nakita niya nga sa loob ang mga nadakip na mga bida natin. Habang pinapaligiran nga ito ng mga tauhan ng Gold Owl. Banta naman ni Grey na malalaman nga ng mga kalaban nila kung ano nga ba ang mangyayari kapag hinahanapan nga nila ng gulo at problema ang mga Fairy Tail. Sa pagpapatuloy, habang naiiyak na nga si Windy sa kanilang sitwasyon ay masaya namang ipinahayag ni Sai ang tungkol sa ginamit na lubid na hindi nga raw ito basta-bastang matatanggal. Subalit nabigla naman sila Windy, Carla at Grey nang biglang naputol ang mga lubid na nakatali sa kanilang mga kamay. At mas nabigla pa nga sila na makita nila na si Rogue nga mismo ang tumulong sa kanila. At wala na nga ang pagdadalawang isip ay agad na nga lumaban si Rogue at gamit ang kanyang Shadow Dragon Slash ay sinunggaban niya nga ang mga mahihinang nilalang sa Gold Owl Guild. Umatake na rin si Grey gamit ang kanyang Ice Make Lance ay napatapon nga rin ito mga kalaban. Habang sa patuloy ng labanan ay nakapasok na rin sila Lector at Frosh at inihayag nga nila kina Windy at Carla na nasa guild nga sila ng Gold Owl. At nang may atake na nga rin sana kay Windy ay isang Sky Dragon's Roar naman ang kanyang pinalabas na mahika. Masaya naman si Grey na mahihina nga raw ang kanilang mga kalaban. Subalit pagbantaan naman ni Rogue na mag-ingat nga raw sila dahil may nararamdaman nga siyang paparating na mga malalakas na kalaban. At sa mga oras ngang iyon ay dalawang tao nga ang biglang lumabas sa mismong lugar na ikinagulat naman ng ating mga bida. At ika pa nitong dalawang bagong kalaban na sila ng araw ang siyang susunod na lalaban. Itong isang parang assassin nga at nakabalot lahat ng mukha ay si Kotitsu. Habang itong isang ninja naman ay siyang si Ginay na ikinasaya nga ni Sai ang pagdating ng kanyang mga kasama.
Habang nagtataka nga sila Gray at Windy nang binanggit nga ni Kotetsu na mga materialis nga raw sila, ay masayang ipinahayag ni Sai na mahalagang materialis nga ng alchemy ang mga mahika ng Fairy Tail Wizards. At habang gusto nga patigilin ni Ginay si Sai sa mga sinasabi nito ay nang hindi nga ito nakinig sa kanyang kasama, ay bigla namang sumigaw si Ginay na ipinaglaho naman na parang bula nitong si Sai at pati na nga rin ang mga ibang tauhan sa kanilang guild. Nagtataka nga sila Gray at Rogue na isang smoke magic nga ang ginawa nitong kalaban at tugon pa nito na isang araw itong smoke alchemy. Sa ibang banda naman, mabilis ngang tumatakbo ang tatlo patungo nitong kuweba at nang makapasok nga si Natsu ay nabigla naman itong matanda. Masaya naman sila Happy at Lucy na makita nga nila ang kanilang mga kasama. Tanong naman agad ni Natsu kung may ginawa nga bang hindi maganda itong matanda sa kanila. Habang hinahawakan nga ni Sting itong matanda ay ika naman ito na hindi nga raw siya kayang saktan ng ating bida dahil matanda na nga raw siya. So at bigla namang lumapit si Natsu at agad nga sinuntok ang matanda na ikinalipad nga ito sa taas. At wika pa nito na wala nga siyang pakialam kung matanda man ito o bata hanggat sinasaktan nga raw ang kanyang mga kaibigan. Nagpasalamat naman si Lucy sa pagligtas sa kanila habang wala nang ang malay itong matanda. Pagtataka naman ni Yukino kung bakit nga ba sila dinakip nitong matanda. At ipinahayag naman ni Happy na gusto nga raw ng Gold Owl ang Fairy Tail Wizards. At sa mga oras ngang iyon ay may bigla namang nagsalita at pahayag pa nito na kailangan nga raw nila ng kapangyarihan mula sa wizard ng Fairy Tail. At iyon nga ay walang iba kundi ang White Wizard at ang mismong sandata na tatalo sa mga Dragon Gods na si Athena, na ikinagulat nga talaga ng ating mga bida na nagpakilala nga ito sa kanila. Habang galit na galit nga si Natsu sa ginawa nito sa kanyang mga kasama ay nagulat na lang siya nang bigla nga siyang umiiyak. Pati na rin si Lucy ay umiiyak na rin at nakaramdam din ng kalungkutan si Yukino. Nagtataka nga ang ating mga bida sa mga nangyayari sa kanila habang wika pa nitong White Wizard na si Athena na ito nga raw ang kanyang kapangyarihan na kung saan kaya niya nga ma-transmute ang mga luha ng ating mga bida. Abangan sa ating susunod na chapter review mga kaibigan. Simulan na ng mga bagong harapan sa Alchemy Guild at mas aalamin pa natin ang tungkol sa White Wizard na si Athena. Lahat ng yan ay dito lang sa chapter 130 to 131 Alchemical Smoke. Shoutout na rin sa ating mga kaibigang wizard na sila Robert, Aljon Dats, Arvin de los Reyes, Carl John Mark Galabay at Mac Prince Ilieska. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating channel. At hanggang dito na lang. This is Course Anime at sa muli nating pagkikita mga kaibigan, paalam!